Part 2 ulit tayo dito, no, sa ating pangumusta sa Davao City City Hall ground or sa may San Pedro Square. Update tayo dito. So ano ba hitsura ng Davao City? Una, ganun pa rin maganda, no, so far. So Buera Usog, Puriyabuyag, no, Davao still one of the best cities in the Philippines, isa sa pinakamaganda. So blessings so yan. And of course, pasalamatan natin ng Duterte, no, kasi kung hindi naman talaga dahil sa mga Duterte, baka itong Davao City namin ay tae, no, baka wala tong kwenta, baka basura. Pero dahil nga sa political will, strong leadership, grabe ka, basta makabayan, no, sobrang mapagmahal, malasakit, tapang, aruga, lahat na lang, no, ng katangian sa mga Duterte ay meron talaga sila. Kaya eto, kita nyo na ang Davao City, napakaganda, napaka-peaceful. So sadyang syempre, dahil nga sa meron tayong ano ngayon, mga linta na opisyalis, no, sa ating administrasyon, mga linta like ano ba, no, mga kapal ang mukha. Basta grabe, hindi ko maisip, parang hindi ko ma-imagine, hindi ko ma-drawing, hindi ko ma-anticipate, hindi ko talaga kaya nga isipin kung gaano sila kawalang hiya, kakapalan ng mukha, no, mga Marcos Romualdez. Kapit ako sa posisyon, like kahit wala naman sila talagang ano, no, kakayahan na mag-lead pala, mag-run ng isang bansa with 120 million plus population. Pero yan, andyan pa rin sila, no, mga lakas ng loob, no, na magpahalal sa mga Pilipino. At nito nakaupo na, wala silang project, malapit nang matapos ang termino, wala pa rin tayo naririnig na mga super mega project or flagship projects, kundi puro pa rin mga utang, no, ayuda. Nalubog na tayo ng utang ha sa Pilipinas, kung sa mga hindi nakakaalam dyan. So panawagan nga ni VP Sara, accountability and transparency. So ang tanong ko dyan, paano yun? Hashtag, madadala ba yun sa hashtag? Hashtag accountability, hashtag transparency. Pwede rin, no? Malakas din ang ano, social media power ngayon. Hindi siya pwedeng underestimate. So yun, no, kumusta ang Davao City ngayon? March 12, alas 5, alas 6 ng gabi, alas 7 ng gabi. So ito yun, no? Bukod sa maganda pa din ng mga taga Davao, maganda rin. Ayan, maganda mga taga Davao. And eto, no, chill pa rin dito. Kumbaga resilience tayo mga Pilipino, no? Kahit pa sobrang daming problema, hindi pa rin tayo nakakatawa, hanap pa rin tayo ng mga paraan para maging masaya, happy. Diba? So ganyan lang yan ang buhay, simple lang. Simple lang ang buhay, no? Resilience tayo mga Pilipino dito. Hindi tayo nagpapatinag sa anumang problema, nagpapatalo. So talagang dire-diretso tayong maghanap buhay, bumangon at magpakatatag. Tapos ito ngayon, dagok ng buhay natin sa mga taga Davao. Grabe, ito problema to ha, napakaseryosong problema natin sa mga taga Davao. Kasi pinag-initan nga tayo dito sa ating syudad. Lahat ng meron tayo dito, gusto nilang nakawin, angkinin. So ngayon, ang gumagawa ng paraan itong si BBM Romualdez na makapasok sila sa baluarte ng mga Duterte sa pamamagitan ni Carlo Nograles. So yun ang since si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mayor dito sa Davao City na tatakbo, no, as mayor. So sila yung magkakatunggali ni Carlo Nograles. So para sure win ang tuta, yan. Para sure win itong tuta ni BBM Romualdez na si Carlo Nograles, siyempre yan, pinakulong, no? Hinatid talaga ni BBM si Rodrigo Roa Duterte, no, si Tatay Digong, hinatid talaga, no, sa the Netherlands. Baliw talaga to si BBM. Sabi pa niya, ulit na natin ha, i-refresh lang natin, i-retire lang natin yung kanyang sinabi na hindi daw pwedeng baliwalain ng Interpol. Oblig daw talaga kasi pag hindi daw pagbigyan ng Interpol or hindi susundin yung panawagan or yung request ng Interpol, ay maaring hindi daw tayo tutulungan ng Interpol in the near future. Pero sa totoo lang ha, kaya nakikinig kayo dyan ng mga Pilipino, huwag tayong maniwala doon sa sinabi ni BBM. Una, baliban sa kanyang pagiging sinungaling at budol, adik at kung ano pang mga pagsisisinghot niyan, sa totoo naman talaga, no, kasi kung talagang kung magagalit ka, alam mo, PBBM, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, huwag kang magalit sa mga Pilipino na sinasabihan kang adik. Kasi hindi ka nagpa-hair follicle test, takot ka
magpa-drug test. Takot ka magpa-hair follicle test. Kasi, totoo, ang sinasabi ng mga tao, mga Pilipino. Di ba? Ganun yun eh. So, kung hindi totoo na ikaw ay addict, di ba? So, magpa-hair follicle test ka. Magpa-drug test ka. Kasama ang kasi kasama yung pamilya, di ba? And, yun. Bali, sana tayo, nawala na tayo dito. Ayun problema natin sa Davao City, mga taga Davao, problema natin. Kasi nga, tatanggalin ang mga Duterte talaga sa pwesto. I-impeach si Sara Duterte, ikinulong si Rodrigo Duterte na magiging mayor sana natin dito sa Davao. Tapos yun, di ko alam kung anong gagawin nila kay Sebastian Duterte, Paulo Duterte, kay Omar Duterte, kay Rigo Duterte, tsaka kay Kitty Duterte. Kasi yun yung mga taong yun na nabanggit ho natin, isin po yung pinakahadlang sa political ambition ni Romualdez nila Sandro Marcos. Sandro Marcos, mag-ambisyon din yan, hayop na yan, gabudlat rang matas at buang, kamukha na Berting Labra. So yun, Charis Pimpinko din pala, di ba? So ito yung natin dito sa Davao City, ating ganap, no? So merong prayer rally, meron tayong lighting ceremony. So yun lang, pauwi na ako, uwi na tayo dito, lilisanin na natin itong City Hall. Basta sa mga mga nagtatanong dyan kung anong ganap dito sa Davao City, the answer is ito, mga tao seems to be normal day lang, back to business, dating gawi, di ba? Walang wala. Kumbaga, ibig sabihin na nothing special, ito lang, normal days lang. Tapos nagkaroon ng prayer rally and the lighting ceremony. Tapos sa kabila naman na area ay merong parang kainan, no? Food merkado. Kung merong Sugbo Merkado, meron dito itong Dabawenyo Merkado. Yun pala yun, no? Ibig sabihin nun, parang hango sa Cebu ang itong Sugbo Merkado, itong Dabawenyo Merkado dati dito. Silang sa mga nakapanood ito ngayon, pwede na kayong sumugod sa Rizal Park dito sa Davao City, sa City Hall lang, no? And magdala ng hindi pala kailangan magdala ng kandila kasi mayroong kandila dito na mimigay libre. So yun lang basta laban lang Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Duterte. Protect VP Sara Duterte. Protect natin ang mga Duterte family. Ipagdasal din natin ang health and safety and security ni Tatay Digong. So yun lang, God will save the Philippines from the crocodile farm. Crocodile, no? From the crooks, House of Congress, mga corrupt officials, mga addict officials, no? God will save us. God will save the Philippines. So yun lang, prayer rally. So good na dito sa Rizal Park.